Alright mga amigos, matapos nga pong talunin ni Terence "Bud" Crawford si Saul Canelo Alvarez noong Setyembre, ay hinira nga po si Crawford bilang kauna-unahang male 3 Division Undisputed Champion sa 4-belt era. Pero dahil sa tinanggalan ng WBC belt kamakailan si Crawford, matapos niyang hindi magbayad ng sanction fee sa WBC, lalabas na hindi naging ganap na 3 Division Undisputed Champion si Crawford. At may paliwanag nga po dyan, si WBO and Ring Super Lightweight Champion Teofimo Lopez. Aniya, tama, undisputed talaga ang nakataya sa laban ni Canelo at Crawford. Basta binayaran nila ang sanctioning fees ng bawat sanctioning body. Pero si Crawford may isang hindi binayaran. At yun nga po ang WBC. At dahil doon sa papel, hindi siya undisputed. Lumalabas, unified champion lang siya. Canelo and Crawford was indeed for the undisputed. However, this was indeed accurate as long as they paid for the sanctioning bodies. But Crawford left out one, and that was the WBC. So, by default, on paper, he's not undisputed. At may punto naman po yung sinasabi ni Teofimo mga amigos, kasi sa simpleng analogy po, parang ganito po yan. Halimbawa, graduating student ka, pasado lahat ng subject mo, naipasa mo lahat ng exam mo, pero kapag ikaw ay hindi nagbayad ng graduation fee, natural hindi ka pa rin makakagraduate, hindi mo makukuha ang diploma mo. At sa boxing, ipagpalagay natin na ang diploma nga po ay yung world title. Ang sanction fee ay yung graduation fee. So kung hindi nagbayad si Crawford ng sanction fee, ibig sabihin sa record books, tulad ng sinasabi kanina ni Teofimo Lopez, on paper, by default, hindi kikilalanin si Crawford na undisputed champion. Na-open nga rin po ni Teofimo na kung nagawa raw po sa kanya yan dati, na kahit undisputed champion siya hindi siya kinalalang undisputed, why not hindi rin gawin kay Crawford? Regardless of whether Mauricio didn't want to or not, he did not pay for the sanctioning belt. So by default, he got stripped, so it became unified. If they could do it with me with my super WBC belt, then why not? And I paid for that sanctioning belt. So by default, was you undisputed at 35? Thank you. Samantala sa iba pang balita, ayon sa dalawang opisyal na may alam sa meeting ng sagupaang Jaron Boots Ennis at Virgil Ortiz Jr., umabot umano ng 6 na oras ang unang sesyon. Dito inilatag na magkabilang kampo ang kanilang posisyon, demands at mga hakbang para mapabilis ang proseso sa loob ng susunod na 10 araw. Si Oscar De La Hoya, promoter ni Virgil Ortiz, agad nagdeklara na mas malaking hati dapat ang mapunta kay Virgil Ortiz. Ayon sa isang opisyal, inulit ito sa meeting dahil sunod-sunod nga daw po ang mabibigat na kalaban ni Ortiz, kabilang sina Erickson Lubin, dating WBA champion Israel Madrimov at dating WBC interim champ Sergey Bohachuk. Matatanda ang sinabi kamakailan ng Golden Boy President Eric Gomez sa WBC convention sa Bangkok na malapit na nga daw po itong deal na ito. Sabi ng source sa boxing scene, sa 6 na oras na pag-uusap sa sagupaang Jaron Ennis at Virgil Ortiz, may mga pagkakataon na uminit ang diskusyon. Pero ito daw po ay normal lamang sa ganito kalaking laban. Sinabi rin ng source ng boxing scene, kung hopeless to, sasabihin ko. Pero ang ganitong deal hindi natatapos sa isang araw. Ang importante lang dito mga amigos ay at least gumugulong na ang sagupaang Ortiz versus Ennis. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan.